in the end, it's still the president because he signed it. He Yes. approved it. Totoo yun. He's saying it's Alright. suboptimal, but he approved it. Yes, Totoo yun. you know, sa mga Bakit si Bong Revilla, number 11? Tignan nyo ito, mga kababayan. Ito, yan o. Okay? Number 11, si Bong Revilla, Ramon Jr., ayan. Ang apelyedo ba niya ay Bong? Tanginan nyo. Galit na naman ako yung araw na to. Ang apelyedo ba ni Revilla ay Bong? Madam, kalma lang ha. Ako, nauna na ako kanina. Doon sa opening salvo ko, nagalit na ako. Kaya, siyempre, ikaw naman ngayon. Ikaw naman magalit. Tapos na ako eh. So, ikaw naman. Bago natin umpisa ng ating talakayan, gusto ko munang i-shoutout itong si Sir Jordan Cabico. Itong si Sir Jordan Cabico, siya yung walang humpay na magpakulay dyan sa comment section sa baba. Ang sabi ho nitong si Sir Jordan, kung inyo pong mamarapatin at kung mapagbibigyan, ang konti kong hiling, Sir, birthday po kasi ng aking butihing asawa ngayong January 22. Half Pinay Japanese po siya. At nakikinood din siya sa mga video nyo bago kami matulog. Pampatulog. Ginawa akong pampatulog nitong si Sir Jordan ha. Isang shoutout lang po sa birthday ng misis ko na si Yumi Sato ng Church of New Creation in Christ Jesus of Kanagawa, Japan chapter. Palakpakan ho natin itong si Sir Jordan Cabico. Maraming salamat, sir. Talagang nakikita ko ho yung mga pakulay nyo. Kaso napakarami ho nating tinatalakay. Kaya hindi ko ho nasi-shoutout. Pero as much as possible, sa mga susunod na video, papasadaan ko ho lahat ng nagpakulay sa mga nakalipas na video natin. Okay, game. Para sa mga senatorial candidate natin dyan, okay lang ho ba sa inyo to? Di pa ho nag-uumpisa ang laban. Etong si Boy Budots, dinadaya na kayo. Pangalan pa lang ho, paglatag pa lang ho ng pangalan sa balota, nadaya na ho kayo nitong si Boy Budots. Revilla ho ang apelido niyan, hindi Bong, anak ng toko. Dapat ho, nandun siya, katabi siya nitong si Atty. Vic Rodriguez. Hindi ho Bong ang apelido niyan, kayo dyan sa Comelec. Anak ng toko. Ngayon pa lang, hindi pa nag-uumpisa ang laban, nagkakadayaan na. Siyempre, pang number 11 ka nga naman sa listahan kung titignan niya ng ating mga kababayan. Naku. Eto, Revilla, nagbubudots to, ibuboto ko. Ganun ho kasi mangyayari dyan mga kababayan. Nasa mga kababayan ho natin yan. Hindi nyo ho ba kakalampagin ng Comelec dito sa isa na to? Para sa mga kandidato natin dyan, di ho ba natin kukwestiyonin sa Comelec to? Akala ko bang alphabetical order? Ang apelido, yan si Abalos, walang problema. Kasi yan ang rules Di ba? Walang problema. Yang si Adonis, walang problema. Yan Yan ang rules. Alphabetical order, yung apelido. Hindi yung Elias, hindi yung Bong. Ang Bong ho, hindi yung apelido yon. Palayaw ho yun ni Boy Budots. Kayo dyan sa Comelec, ayusin nyo. Kung anong pinagagawa nyo, nagsayang kayo ng pera, nagprint kayo ng napakaraming balota na kulang-kulang. Huwag kasi kayo magpatiw na. Pati ba naman sa pangalan nitong si Bong Revilla, dadayain nyo pa kami? Dapat ilagay yan sa pang number 50. Mga kababayan, i-share nyo ho tong video na to kay George Garcia at i-message nyo ho siya. Ipakita ho natin ang galit natin dito sa gobyerno na to dahil yaang pagkakataon na kung saan makakapagsalita ng mga ordinaryong Pilipino at may ibibigay na natin yung ating mga banat dito sa mga politiko na to, naku, dadayain pa ho tayo. Latagan pa lang ng pangalan, nag-umpisa ng dayaan. Paano pa kaya pagka talagang nagkabotohan na? Ayun na nga mga kababayan. Mamaya ho, pag-usapan natin yan. Eto, baka hindi nyo ho nakikita. Number 11 ho siya. Yan, Bong Revilla. Bong Revilla Ramon Jr. Lakas. Kailan pa naman naging apelido niya yung Bong? Ang apelido ho niya, Revilla. Dapat nandito ho siya banda dito kay Rodriguez, yang kay Revilla me. Sila ho ang magkakasama, yang si Ramos. Saan siya dito? Dito ho siya. Ito, Revilla. Revilla. Revilla, tapos, Willie Revillame. Tapos, itong si Atty. Vic. Yun ang pagkakasunod-sunod. Nagkakadayaan ho
balota pa lang. Kaya naman mga kababayan, share nyo ho itong video na to. Ang dami ho natin pag-uusapan dito. Pero bago yan, kaka-umpisa pa lang na-trigger na kagad tayo dito sa pandaraya na to ng Comelec. Siyempre, alam nga namang wala sa buhatan yan. Ha? Siyempre, gustong-gusto yan ni Bong Revilla. Mula ngayon, tatawagin nyo yan, Bong ha. Hoy, Bong! Ay, nako. Anong nangyayari ano ko kaya mangyayari dito sa eleksyon na to? Di pa nag-uumpisa ang laban, lalo na dito sa senatorial election, nakakakita na ho tayo ng butas. O itong pinakamatindi, itong si anong pangalan nito? Si Villar. Yan, tama yan. Alphabetical order, yung apelyido. Hindi ho yung palayaw. Kayo dyan sa Comelec, masyado kayong halata. Porket best friend niya ni Tambaluslos, talagang ipinwesto nyo sa pang-11. Kasi nga naman, di ba? 12 kukunin. Pang-11 na kagad tong si Boy Budots. Di kagad, pasok na siya. Kung ako sa'yo, Boy Budots, wag mong ikakapitalize yung pang-11 mo na yan. Ikakasira mo yan. Kung ako sa'yo, pumunta ka na ng Comelec, ipaayos mo. Dahil magiging butas pa yan sa'yo. Imbis na iboto ka, baka mabwisik yung mga kababayan natin. Ba't nagpapatiw na tong Revilla na to? Arto Ba't nandito sa Bito? Diba? Wag ho kayo magpabudol. I-share nyo sa mga kamag-anak nyo para itong Revilla na to, hindi na ho makapasok sa susunod na eleksyon. Eto, rekta ho tayo dito kay dito ho tayo kay, kanino ba? Kay Palangga. Dito na ho muna tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Dito ho muna tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Para doon sa mga tauhan ni Tamba na tinatrabaho, ang isa sa mga kandidato natin ng pagkasenador, naku, i-share nyo na ho ang video. Dahil yung kanilang mga argumento, kaugnay dyan sa anti-crucifix bill na yan, wasak ho silang lahat dito sa paliwanag na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Madali ho kasing maloko yung ating mga kababayan pagka pinakinggan lang yung pamagat pero hindi tinignan ang laman. Kaya dito sa video na to, aalamin ho natin kay Kong Dante, number 38 sa balota, kung ano nga ba yung anti-crucifix bill na yan. Pero alam na ho natin yan. Pero syempre, hahayaan ho natin magpaliwanag itong ating senatorial candidate para talagang makumbinse yung ating mga kababayan kung ano nga ba yung anti-crucifix bill na yan. Huwag nyo hong lituhin para sa mga tauhan ni Tambaluslos. Noon pa hong 18th Congress yan. Ngayong 19th Congress, hindi na ho nagdire-diretso dahil ang dami hong gumawa ng kung anong intriga dyan sa panukala na yan. Pero kung tayo ho tatanungin, kahit hindi pa ho si Congressman Rodante Marcoleta ang magpanukala niyan, susuportahan ho natin yan. Dahil yung bill na yan, pagrespeto sa karapatan ng mga kababayan natin na merong iba, hindi magkakatulad na pananampalataya. Pakinggan natin ito mga kababayan. Ito, rekta tayo. Cycle na naman nila yung, alam mo, nung nakarang eleksyon, di ba, tumakbo ako. Opo. Itong paninira na to, nilabas na, makikita mo yung date, 2022, ayan, Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Jerry. Ilang beses na natin paliwanag yan na kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na dahil kung parang alam ko kung sinong tumatrabaho dyan sa issue na yan Kasi nakikita ko yan, pinupost sa social media At yung mga vlogger ni Tamba, yan ang inaaraw-araw nilang pambanat sa'yo kaso hindi naman nila naiintindihan ang diwa nitong panukala na to. Kaya dito sa video na to, panigurado, i-share nyo na ho ang video doon sa mga kamag-anak nyong naloko nitong mga bataan ni Tambaluslos Ito ho ang explanation dyan sa anti-crucifix bill na yan. May mga kababayan tayong taga Mindanao, nilahad nila yung kanilang parang sa sinaing, mga sentimiento. Opo. O sige, kako, ang gawin natin ay maggumawa tayo ng, tingnan natin, kasi merong pre-hearing naman sabi ko ganyan. Opo. Nung magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Ayun. Kaya yung panukalang batas na yon, hindi na take up kahit isang lang. Ayun. 18th Congress pa yon. At ako na rin ang nagsabi na parang nagdesisyon na rin kasi ina-assess mo yung impact Opo. So nagpatawag kami ng ilang mga grupo. Sabi nila, sir, baka lang po magkaroon po ng magkaroon ng misunderstanding dito. So yung object po ng legislation, baka po imbes na makatulong, lalo pa pong makasama. Okay. So nung makita ko yung consensus, so sabi namin, ida-drop na lang namin. Kaya nga hindi na-refile yun ng 19th Congress 18th Congress pa yun Ganyan po.
Ngayon, pili-pilit na namang ilabas. Binubuhay para yung mga kababayan nating Katoliko ay para bagang magalit sa inyo. Samantalang hindi naman galing sa akin yun, ang galing sa mga grupo na nagpapatulong lang sa akin. Ang konsepto nito, Atakong, di ba sa mga ospital, ay merong government hospital. Government hospital na merong common, anong tawag doon, na parang chapel na doon kayo. Lalo na sa mga sectarian hospital. Ayun, yun, opo. Kasi yung iba naman kasi, lalo na kung yung sakit niya medyo peligroso, gusto nila sa mga private eh. Opo. Nabanggit lang nila, siyempre po, kanya gusto namin, lalo na po yung mga iba na Mala nyo, talagang may taning na po yung buhay. Yung parang may neutral space lang. Magkaroon sila ng parang makikita mo yung title nito, may option lang, optional, na kung pwede maglagay ng isang neutral space sa isang pagamutan. Anong masasabi nyo dyan sa panukala na yan? Di ba ang ganda? Tayo nga ho, nung narinig ho natin yan, kahit hindi ho itong si Congressman Rodante Marcoleta ang magpanukala niyan, baka suportahan ho natin eh. Yun ho paggalang at pagkilala sa iba't ibang mga kababayan natin na mayroong iba't ibang pananampalataya. O yung mga Katoliko, dito sila manalangin. O para dito naman sa mga kababayan nating Muslim at kung anong mga denominasyon, pwede kayong pumasok dyan. Kumbaga, yan yung pinaka-common area. Ano ho bang masama doon? Pero ngayon, ginagamit na panira dito kay Congressman Rodante Marcoleta dahil wala na silang maibato dito sa mama. Wala na ho silang maibato. Yun nga ang mga tinuran niya doon sa peace rally. Wala man nga ho silang tinalakay. Binabalik ho nila yung mga lumang issue. Kung hindi ho siya umatras sa laban, ngayon naman yung anti-crucifix bilang binabalik nila, na wala na ho yan. At kung meron man magtutulak niyan sa House of Representatives, atin hong susuportahan. Kasi ano yan kumbaga pagkilala na lahat ng mga kababayan natin rinirespeto natin ang kanilang mga pananampalataya. Tuloy natin. Na kung saan, kung halimbawa hindi siya ganito ang relihiyon, meron siyang neutrality. Meron siyang neutral space. Ganun lang ibig sabihin. Pero hindi sinasabing ibawal lahat yung mga... Paano naman natin... Paano mo tatakdaan? Paano ka gagawa ng batas na tatanggal lahat? Ipagbawal mo yung... Paglalagay ng krus daw doon sa mga... Parang ang dating pinatatanggal nyo rin yung mga krus sa mga ospital, Kong. Yun pa lang mga kababayan, fake news na yun. Commentary ako kayo dito sa ano na to. Dito sa pagpapaliwanag ni Kong Dante, nitong si Sir Jen at nitong si Sir Nelson, dyan sa mga fake news na ipinapakalat na yan para masiraan itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon, lipat ho muna tayo. Mamaya na tong si Palangga. Dito ho muna tayo kay Sir Ted Pailon. Pakinggan ho natin ang kanyang reaksyon kaugnay diyan sa napakainit na usapin ngayon at pinipilit na tabunan ng mga mainstream media. Yung mga blankong bahagi ng BICAM report na kung saan pinirmahan ho ng mga senador at congressman na kasapi diyan sa Bicameral Conference Committee na yan. Heto, pakinggan ho natin to mga kababayan. King, ganaw natin to. Gusto niyang pag-ilaman tong issue ng panibagong bakbakan na naman ito. Tungkol ba yan doon sa budget? Masama yan? Tungkol ba yung sa GAA na sinasabi ni Pango, tsaka yung blank daw. Yun na nga. Sinasabi ni, para mainit ulo niya. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko nga, ba't ba nag-iinit ulo mo? Dati mo naman mga kaanib yan. Tsaka ikaw naman ang bumoto dyan. Binoto ni Marco yun, di ba? Alam niyo yung... good morning po, Kuya Al Mendoza. Salamat na marami at kay Ate Dina Aquino. Yang sa budget na yan, na sinasabi daw po na blanco, di ba? May mga miyembro ng BICAM na na umaangal, hindi totoo daw yan, etc. Sa ngayon, alam niyo po, yan ang siste, kapag talaga yung BICAM na yan, masyado masikreto. Hindi ba? Wala ka namang access dyan Wala ka namang actual na narinig at napanood at napakinggan na sesyon nung BICAM na yan. Wala. BICAM, then nag-small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Sino yon? Siyempre, yung small committee na yon, malamang sa malamang, kasali din dyan yung
dalawang chairman ng Bicameral Conference Committee. Diba? Malamang, kasama dyan si Saldico at yaang si Grace po. Kung hindi sila kasali, bakit hindi sila nagsasalita dito sa issue na to? Marami ho tayong hinihintay na mag-react dito sa iskandalo na to, yung mga miyembro ng BICAM, lalo na yung mga dyan sa House of Representatives. Kasi karamihan ho, kung yung pagdating sa garapalan, talagang napakagarapal ho ng mga congressman dyan sa House. Sila ho talaga ang hinihintay nating magsalita, pero tahimik ho sila dito sa issue na to. Wala pa ho tayong naririnig. Si Saldico, narinig nyo na ba? Wala pa ho tayong naririnig dyan sa mga yan. Ang narinig pa lang ho natin, Senator Amy Marcos, yang si Jinggoy, yang si Win Gatchalian, yang si Villanueva. Lahat ng pumirma, dinideny nila. Yung mga hindi pumirma, sinasabi nila may kulang. Diba? Ganun ho yung mga kababayan. Alangan namang sabihin nilang may kulang, pinirmahan nila yung mga dokumento. Ano sila, mga tanga? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman, si Senator Grace po, o hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam eh. Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung sino mga kasapi doon sa small committee pagkatapos ng BICAM. Yung naglagay ng laman doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report. Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ng reforma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yun, yan. Galit na tuloy itong si Sir Ted. Ito kasi si Bangag, hindi niya maintindihan eh. Hindi naman kini-question yung GAA na pinirmahan nyo. Ang problema dito, yung mga dokumento pagkatapos ng BICAM. By the way, maraming salamat ho. Kung sino man yung nag-subscribe na pang 34,000. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yung po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ng Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi BICAM ito eh. Correct. Pero yung nga po ang isa sa mga problema sa bayan na ito, yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. Kaya nga, ayoko pong kainin po itong remaining minutes ng ating pong programa sa isyong yan. Nagkaroon na po tayo ng malaliman din pong think about it tungkol po dito nga sa BICAM na ito, kung bakit po natin dapat pagtulong-tulungan na yan po mga kapatid ay mabago na ng ugali nila at kagawian nila dyan. Yan po na ang kanilang kultura. Di ba yun anong tawag doon? Yung sinasabi nila, yung doon sa nando sa ating think about it, yung kumbaga tradition. Yan. We honor the tradition. Oo, ito na yung nakagawian eh. Oo, so dahil yan na nakagawian, yan na ba ang tama at yan ba dapat ang ginagawa? So ang tanong, blanco nga ba? Blanco nga ba o hindi? Kung blanco yun, and right now that budget is considered suboptimal. But for other groups, it is considered the most corrupt. Well, from the group of Professor Shelo Magno. That's their take on it, Mr. Chair. It is most corrupt. That is why it is also considered as suboptimal. Can you explain further the meaning of suboptimal? So if it is suboptimal, then why did you approve it? So meaning to say, in the end, it's still the president because he signed it. Yes. He approved it. He approved it. He's saying it's suboptimal
But he approved it. Yes. Totoo And, yun. you know, sa mga taga-Bohol, unsa ka may nato ni Bay? Nabuang na di. Unsa ka may nato? Hindi. Sabi nung iba, ambot sa imo. Okay. Sige po. 9:31 na po ang Ayun mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw yung paliwanag nitong si Sir Ted Pailon at nitong si DJ Chacha. Ngayon naman ho mga kababayan, lipat naman ho tayo dito kay Palangga, dito kay Ma'am Maharlika. Pakinggan ho natin kung ano yung mga punto de vista niya kaugnay dito sa mga kabalbalan nitong COMELEC. Yung mga pangalan, ayusin niyo yung mga pangalan na yan. Naku, George Garcia, naku, ano naman bang kabalbalan tong kay Bong Revilla na to? Nakita ho natin to, kinontent ni Ma'am Maharlika, bigla ho tayong nag-init. Sabi ko ba, ano nangyayari dito sa COMELEC na to? Pangalan na lang, hindi nila mailagay ng maigi kung yung alphabetical na lang, hindi nila magawa ng maayos. Baka pati mga boto natin, hindi naman dapat kay Bong Revilla mapunta sa kanya. Ito, rekta ho tayo sa kanya. Mga kababayan, ito yung kay Ramon Revilla. Ito putang ina mo, George Garcia. Relax. Ito COMELEC. Opening salvo pa lang nitong si Ma'am Maharlika, talagang pangdiinan niya Kayo na po ang magdesisyon, mga kababayan. Dahil sa restraining order, okay, ng Supreme Court na itigil ang pag-imprenta ng mga balota dahil mayroong appeal itong si Mustafa. Alright? Pinag-usapan natin last week. Okay? Ngayon, ang sabi ni George Garcia ng COMELEC, okay, dahil susunod sila sa RTO na yan, pinatigil yung 6,000 ballots na naimprenta na, which is total amount of 132 million, wala pa yung sweldo ng mga tao, yung mga, at iba pang mga expenses. So, pinaliwanag natin sa inyo na ito ay pera ng bayan na basta na lang, itapon itong mga balota na ito dahil sa kapalpakan ni Garcia na appointee ni Bangag Jr. At I believe dadalhin nila somewhere sa isang secluded na place ba? Baka gamitin na naman nila sa pandaraya nila. But ganun pa man, mga kababayan, ang pag-imprenta ng balota o pagkasunod-sunod ng mga kandidato ay base sa alphabetical order. Yo. Tama. Okay. Tama. Pero Jotang Genimis ka. Yan. George Garcia na dumidila sa kipay ni Lisa Tanas sa ngalan ng pera ng bayan. Matindi daw talaga daw si Ma'am Maharlika. Pagka bumira ho siya, talagang pandiinan. Sa ngalan ng panggagansyo. Sunod-sunuran kayo. Bakit si Bong Revilla, number 11? Tignan nyo ito, mga kababayan. Ito, yan. Okay? Number 11, si Bong Revilla, Ramon Jr. Ayan. Ang apelyedo ba niya ay Bong? Tanginan nyo. Galit na galit naman ako yung araw na to. Ang apelyedo ba ni Revilla ay Bong? Madam, kalma lang Ako, nauna na ako kanina. Doon sa opening salvo ko, nagalit na ako. Kaya, siyempre, ikaw naman ngayon. Ikaw naman magalit. Tapos na ako So, ikaw naman. Nakakagalit nga naman, di ba? Dapat nandun siya kay Revilla Rodriguez. Di ba? Ganon yung pagkakasunod-sunod. Or Revilla Rodriguez. Ganon Kaso, nandun siya sa bill. Pang 11 siya. Talagang umpisa pa lang maduga. Numero pa lang maduga na, di ba? Pwestuhan pa lang sa balota, maduga na. Ikalat nyo itong video na to para makaabot kay George Bangag. Bangag din niya si George Garcia. Bangag sa kapangyarihan. Bakit siya number 11? Naapektuhan ngayon ang mga taong katulad ni Pastor Kibuloy, katulad ni even Willie Revillame, kasi ang number ni Atty. Vic Rodriguez ay napunta kay Willie Revillame, number 55. Tapos ang number na lang ni Atty. Vic 56. At now meron na namang restraining order ang Supreme Court. So babaguhin na naman yung numbering na yan. Ginugulo nyo ang mundo ng taong bayan. At hindi, ito malinaw. Ito mga palangga, ipa-viral nyo to. Kailangan ninyong panagutin ang COMELEC dahil may batas silang, marami silang batas na nilabag. Mamaya isa-cite natin.
Tanong ko sa iyo, George Garcia, 10 ng pamilya mong lumalamon sa sweldo o sa kaba ng bayan, buha ka ng ina mo. Ang Bong Revilla ba, ang Bong ba ay apelyido niya? Ulitin natin ulit. Mga palangga, hindi tayo nagsisinungaling dito. Dahil ito ay number 11, hindi na apektuhan. Ano ang nakipagsabatan ba si Bong Revilla sa'yo? Binayaran ka ba ni Bong Revilla? Apelyido ba niya ang Bong Revilla? Ay ang Bong? Letter R siya, hindi siya B. Kung yan ang babasehan natin. Buti na lang nakita natin tong banat na to ni Binibining Maharlika. Pandiinan pa rin, malupit. Na ang nickname ay pwede palang gamitin sa pagkasunod-sunod ng balota. Tignan natin si Christopher Bongo. Si Christopher Bongo, si Senator Bongo, ang palayaw niya ay Bong din. Si Revilla ay Bong din. Tignan natin. Hindi ba dapat magkasunod sila? Bong Revilla, Bongo. Saan na yun? Pero nasaan si Bongo? Go, letter G. Nako. Okay? Bakit si Bongo ay nasa number 28? Go, Bong, go. Ayan, go. Bakit Bongo? Ano ba ang middle initial ni Senator Bongo? Bongo, go? Anyway, nakita nyo yan? Number 28, tapos si Bong Revilla, number 11. At ginamit ang kanyang nickname na Bong. Ito ay paglabag sa batas, mga kababayan. Nilalapastangan kayo, winawalang hiya na kayo ng gobyernong ito. Yan ay ano ang ginawa ni Bongo para pumayag ang COMELEC na gamitin ang kanyang nickname para iulagay siya sa unahan as number 11. Mga palangga, ayon sa ating pagre-research, ang pagmanipula ng arrangement o numbering ng mga kandidato na ginawa ni COMELEC George Garcia, COMELEC Chairman George Garcia, na gamitin ang nickname ni Bong Revilla instead na surname, ay mayroong nilabag na batas according dito, mga palangga. Sa ating batas, ito, ano ang mga nilabag ni George Garcia na dapat talagang pumantay ang paa ng mga hayop na yan? Number 1, Equal Protection Clause of 1987 Constitution, Article 3, Section 1. Hindi ko na-discuss ang batas na yan, dahil di ba ako abogado. Ito na, ano pa ang nilabag? Number 2, Fair Election Practices Act, Republic Act number 9006. Ito ay this act is to ensure fair and equitable treatment of all candidates. Bakit special si Bong Revilla? Bakit pinayagan siya na gamitin ang surname niya as mauna siya sa listahan? As Bong, kumbaga sa pilahan ng mga estudyante, nagbibigayan ng whatever, okay, ng pagkain or ang inuna si Bong Revilla kasi letter B. Panglilin lang yan. Panglilin lang ng COMELEC. Ano pa ang nilabag na batas ni Bong Revilla at ni George Garcia? Omnibus Election Code. Batas pambansa bilang 881. Alright. Ang sabi dito sa sections 10, requires COMELEC to uphold fairness in election administration. Right. Ang sabi pa dito sa section 261, enumerates prohibited acts including using official powers to manipulate or give undue advantage to candidates. This is a clear picture, 'di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw na binigyan ng pabor at naging bentahe na Revilla ang kanyang koneksyon kay COMELEC, kay Lisa Tanas o kung kanino man na ilagay siya sa number 11. Hindi Bong ang kanyang family name or surname. Katangi-tangi lang siya ang pinagbigyan na gamitin sa pagkasunod-sunod ng mga pangalan ang B, ang Bong. At yan ay malinaw pa ayon sa ating batas na yan kung may abogado dyan. Attorney Glenn Chong, okay? Attorney Vic, lahat ng mga attorney Rodrigo Roa Duterte, okay? Ang sabi dito mga palangga,
another kasalanan or batas na binayolate ng walang hiyang George Garcia, Administrative Code of the Philippines, Executive Order number 292. Sabi dito, public officials, including the COMELEC, are expected to act with impartiality and integrity. Favoring candidates by changing standard practices violates these obligations. Naku. Standard ba yun? Fair ba yun? Na ginamit o pinagbigyan si Bong Revilla na ilagay siya sa number 11, malinaw na nandurugas ng dorobo, lumabag sa batas si George Garcia, si Bong Revilla, at lahat ng kasabwat nila. Ano pa ang pwedeng kasalanan ni George Garcia? Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bakit kamo? Hindi natin alam bakit pumayag si George Garcia na ilagay sa number 11 si Bong Revilla. Ito, mga possibilities na pwede mangyari. Under graft and corruption, baka binigyan siya ng limpak-limpak na salapi. 1 million, 2 billion, mabapayat yan. Diba? 500 million, 1 billion, or I don't know how much. But, kung ipapasok natin tong anti-graft and corrupt practices, bakit napapayag si COMELEC na ilagay sa number 11 si Bong Revilla? At hindi naman Bong ang kanyang apelyido. Ang apelyido niya ay Revilla. Oh, another thing. COMELEC rules and guidelines. Ayan, yung pati sa may guidelines and rules and COMELEC. Alright. Altering, sabi dito, COMELEC itself, sabi dito, has internal rules for organizing ballots. Altering this without justifiable reasons or transparency could breach their own established procedures. Now, buha ka ng ina ka, ikaw, yes, ikaw, George Garcia, na ang asawa mo ay nagdi-display din ng mga mamahaling gamit, Hermes, Chanel, Dior, lahat. Putang ina ninyong lahat. Magpaliwanag ka. Una, magpaliwanag ka, George Garcia. Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka? Saan kayo kumukuha ng pambili ng mga designers? Para Alam nyo mga kababayan, itong numbering na to, itong positioning ng mga sa balota, napakalaking bagay ho niyan. Sa totoo lang, pagka ikaw ay una, kahit papaano meron kang bentahe. Kumbaga, yung pangangampanya mo, talagang napaka-epektibo ba? Kasi 11 bibila kukunin, ay 12 kukunin. Ha? Ngayon, kung ikaw pasok ka na dun sa 12, kung titignan yan ng yung mga kababayan nating hindi masyadong babad sa politika, yung pangalan mo kasama sa top 12, mataas yung chance, lalo na medyo kilala ka, panday ka, di ba? Artista ka, sama ko na nga to, kulang pa naman ako ng isa. Lagi hong ganun ang nangyayari dyan. Kaya yung positioning ng natatakot itong si Bong si Revilla, takot ho siya Alam niya ho kasi matatalo na siya dito sa eleksyon na. Ang panin nyo? Saan? At ang pinaka-top na tanong sa iyo, magpaliwanag ka, bakit pinayagan mo si Bong Revilla na ilagay sa number 11 sa pagkasunod-sunod? Hindi naman Bong ang apelyido niya, mga kababayan. Kailangan nyo nang magsalita at ginagago kayo ng COMELEC ng gobyernong ito. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi Bong ang apelyido niya. My God, tignan natin kung saan siya dapat magfo-fall. Okay? Tignan natin. Kung Revilla siya, i-adjust natin. Alright? Letter R. Tignan ko kung saan siya dapat. QRSTU. Okay? Revilla. Okay. Kung number, ano spelling? Double L, di ba? Okay, sulat ko. Revilla. Okay. R-E-V-I. So, Revilla. Okay, so dapat siya ay number 50. No, hindi siya 55. Anyway, siya dapat ay after, baka masistik ni Atty. Vic yung kanyang number. So, dapat si Revilla ay after ng Ramos. Diba? Revilla, then Revillame. Tama ba ako? Sa pagkasunod-sunod. Revilla, then Revillame. Dapat magkatabi ang pangalan ni Bong Revilla
at ni Willie Revillame. Pero bakit katangi-tangi siya nasa number 11? Gaguhan to, kaya sabi ko sa inyo, dapat wala ng eleksyon sa kapapasok lang. Ginagago na kayo eh. Ayan o, Binay, Bondok, Bosita, Brosas, pagdating sa kanya, bong, nagpalit na ba siya ng apelyido? Nag-change name na ba siya? Kung nag-change name siya at may maipapakita siya na nag-change name siya, yan ay valid. Pero alam naman natin na hindi siya nag-change name. Yan ay pang dorobos sa inyo. Oh, ayan. Panggagago yan. Ano gagawin nyo ngayon, mga palangga? Ano? Gagawin ba kayo? Kayo dyan, mga military, mga pulis, mga abogado, ano kayo? Ungo? Wala ba kayong utak? Ginagago kayo ng COMELEC, ginagago kayo ng gobyerno. Ito'y grounds ito para tanggalin niya mga yan, para burahin lahat. Sino ang boss ni George Garcia? Si Lisa Tanas. Si Marcos Jr., lahat ng galaw ng mga yan ay may basbas ni Satanas. Dapat yan si George Garcia, sabi ni Cosme, i.e. disbar. Dapat nga lahat yan ay pumantay ang paa. Okay? Sabi ni Win Gragdal, baka malipat ang boto niya kay Willie Revillame. Lahat nga naapektuhan. I mean, yung from letter M ba or R ba or something. Mga palangga. Nakakagalit. Kailangan ko ng pang energy. Utang ay ng mga to. Kaya ho, noong nakita natin na umusog itong si Pastor Kibuloy, na ano na ho tayo nagduda na tayo, sigurado mag-uusugan itong mga to. Mag-uusugan yung iba nating mga kandidato. No, yung si Senator Philip, di ko nga alam kung ano numero ngayon na-adjust ko lang dyan itong si Senator Vic at itong si Senator Pastor Kibuloy. No? Sila lang na-adjust ho natin. Kaya naman, abangan ho natin. Pero yung mga in-adjust natin dyan, yun na ho talaga ang numero nila sa balota. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Kung nabitin ho kayo dyan sa mga pangdiinan na nabanat ni Palangga, Binibining Maharlika, punta lang ho kayo sa kanyang YouTube channel, panoorin nyo at supportahan ho natin. Supportahan ho natin lahat ng vlogger, no? Lalo na yung nagpapahayag ng katotohanan at na hindi mga aso nitong si Tambaluslos. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.